hard work, kakakuha na po ako ng iPhone 15 Pro Max. On my past video, nag-advise tayo kung paano makakabili iPhone 15 sa mas mababang presyo. Kung paano maging wise. At dahil sa previous content na yan, merong mga tao na i-special thanks natin. Ito yung mga taong hindi naging dahilan para bumili tayo ng isang bagay na tinatawag nating fruit of work. Ito yung mga taong mahilig mga ilang sa buhay ng ibang tao. Mga taong may masabi lang. Mga taong rumerefleksyon sa buhay nila yung hindi nila nagawa dati. Kaya ibinabalik nila yung masasakit na salita. Advice sa sarili nila papunta doon sa taong nakitaan nila ng feeling nila kagaya nila. Basta nakita nila na pwedeng i-bash, ay sasabihan nila ng masasakit na salita. Para sa inyo to. Special thanks to It's Me Aldrin. Reklamo sa government, taas bilihin pero iPhone nakabili. The point is, wag magreklamo sa government kung tumataas bilihin. So, and it's normal, some of the Filipino, madaming ganyan, they afford to buy expensive things, pero panireklamo sa government, mataas bilihin. Hindi po tayo nagre-reklamo, ha? User 4437402606921. Isang sagot, kung di kaya, huwag ipilit. So, hindi nakita yung purpose ng pagiging wise advice doon sa last content. Sarah Garcia, ang laki ng problema. Wala namang problema, nag-a-advise nga. Ito, at equals, close parenthesis, di kayang SRP price, kaya kapit sa mga credit card. Magka-iPhone lang, ha ha ha. With smiley. Ito pa, isa pang comment niya. Best example ng mga hampas lupang social climber. Wow. Ryan, laki ng problema mo. QWERTY, di wag kang bumili. At Zeb, 052161, Diyos ko naman, luho lang yan. At that, di wag kang bumili, social climber. Climber. At quiz, bawas-bawasan mo ang luho mo dahil di yan makakatulong sa pag-asenso mo. Gagaling nila magsalita, no? Willie Ang, pipila para sa phone? Why not? If you think na deserve mo naman yung bagay na yon at makaka-disturb ka dahil sa pilang yun, bakit hindi? Tsaka hindi naman ikaw ang pipila. Mimo, Ox lang magluho kung kaya. Haha, ang di okay, yung di mo naman afford, bibili ka pa din. Tama naman. Pero hindi natin alam, baka sa akin papunta rin yung komento niya. Ito, Zep052161 ulit. Nag-reply kay Dinimo, kaya nga gamit credit card kasi wala siyang cash pambili. Okay lang kung hindi utang. Mas magaling ka pa sa tao. May 15,000 off nga kapag credit card nung first day ng release ng iPhone 15. At yun ang laman ng content na yun. Yan. Special thank you sa inyo. Hindi kayo ang dahilan ng pabili ko ng iPhone 15 Pro Max. Ang dahilan nito ay, alam mo yung pagod na ginagawa mo taon-taon sa loob ng 3 years. At ngayon ka lang nakabili para sa sarili mo dahil inuuna mo yung mga karapat-dapat na bagay na feeling mo naman na-deserve mo. Ulitin ko, hindi ko ito binili para sa inyo. Pero ang content na ito ay para sa inyo. Kasi special thanks sa inyo na kung hindi dahil sa inyo, wala itong pasasalamat na thank you para sa inyo. At dahil mas mukhang magaling pa kayo sa buhay ng iba at mabilis sa inyong makapagsalita ng hindi maganda sa kapwa nyo, na hindi nyo sinisilip kung ano yung totoong laman ng content na yun, makapanghusga na kayo, mag-a-unboxing tayo. Flip 4Z. Okay? Ito ang aking magiging second phone. Ang iPhone 15 Pro Max kasi gagawin natin yan sa pang-vlog. Kasi kagaya ng sinabi ko sa past video, kaysa bumili ako ng SLR, tapos kasira lang rin ng iPhone 12, hindi na lumalabas yung audio, iPhone 15 Pro Max na lang kasi quality. Bago ko kasi kinuha itong iPhone 15 Pro Max, nag-interview ako sa mga nasa store, sa ibang mga tao, sa ibang mga experience. Dapat kasi iPhone 14 or iPhone 13 lang ang bibilin ko. So ang interview ko sa kanila is yung specs nitong mga phones na to from 13, 14 at 15. Ano ang kaibahan ng cam, resolution ng mga photos and videos. So lumulutang talaga si iPhone 15 Pro Max. And then, after interviewing ng mga may karanasan sa features ng mga bawat iPhones, tinanong naman natin kung sa lahat ng iPhone 15 ba, mas kakaiba ba sa iPhone 15 Pro Max, sa iPhone 15 Pro, sa iPhone 15? Kasi kung pare-parehas lang sila ng resolution, quality ng videos, pero magkakaiba sila ng presyo, doon na ako pupunta kay iPhone 15 lang. Tumulutang pa rin si i15 Pro Max pagdating sa quality, mas mataas pa din. Pang napili natin, itong unit na to. Kaya sa bumili tayo, on other hand, panibagong iPhone, and then SLR. Tingin ko, mas nakamura pa ako. And then Flip Z4, ito yung aking magiging second phone. Kasi kailangan dalawa yung phone. Isang video, and then isang source para magkalkal ng mga screenshots. Sino yung mga babasahan, sino yung mga sasagutin. Okay? So, unboxing tayo.
Ang ROM niya ay 128 GB, RAM ay 8 GB, pink gold ang color, made in Vietnam. Galing ito mismo sa Samsung main branch. Hindi ko alam kung saan yung Bing branch na yan. Pero I think this is the last time na bibili na ako ng Samsung. This is the last time nagagamit na ako ng Samsung. Sana wala siyang sira kagaya ng mga nakaraan ko. Tingnan natin ha. Oh, diba? That's pink gold. Oh. Diba? Ay, dito pala. May ganun naman pala. Siyempre, pag bago dahan-dahan ito. Pero pag mga maluma-luma, bato na lang siya. Ayan. Diba? Ang cute-cute niya. Hindi ko alam yung battery ito kasi tagal na tayong ganito sa kwarto. Walang battery. Ayan, may battery pala. Powered by Samsung Galaxy. Tapos may pa-screen din siya dito. Diba? Tignan natin kung ano yung mga kasamang laman niya. Ay, wala siyang ibang kasama. Ay, wala siyang ibang kasama. Ayun. Ay, cord ng charger. So, ang dami ko ng Type-C. Tsaka good thing for dito, Type-C na rin kasi siya. Wala siyang headset. Pag mga replacement, wala ng headset. Pero kung naibigay ko ng headset pa ako. Hindi. Oo, alam ko naibigay ko sa kanilang headset kung extra. Yun ang nila binalik. KKG pa naman. Anyways, thank you sa mga naniniwalang kapag sobrang pagod natin, kailangan din natin i-treat yung sarili natin. Kahit pa paano, magkaroon tayo ng konting kaligayahan. Pero huwag natin kakalimutan na unahin natin ang responsibilidad natin bago tayo bumili ng kahit anong material na bagay. At huli sa lahat, kung meron tayong gustong bilhin sa buhay, para sa feeling natin deserve naman natin ang bagay na kung ano man yan, huwag tayong magpapa-apekto sa sasabihin ng ibang tao. Huwag tayong magpapa-apekto sa sasabihin masakit ng mga tao na kapaligid natin, lalo na sa social media. Kasi hindi natin ginagawa ang fulfillment sa sarili natin para sa mga taong ang alam lang ay manghusga ng kapwa. Ang alam lang ay magsabi ng social climber at hampas lupa. Huwag rin natin silang gagawing inspirasyon sa pagbili ng mga bagay para patunayan sa kanila na kaya natin. Bumili tayo kasi gusto ng puso natin at kaya ng bulsa natin. Laging tandaan na bago bumili ng gamit or material na bagay para sa sarili mo o sa pamilya mo, kailangan lagi kang may saving sa bangko mo. Kasi mas magandang handa ka sa mga problemang hindi natin ini-expect na darating sa atin. Happy savings and thank you, bashers!